Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatawan ng Ombudsman ng hanggang 6 na buwang suspensyon si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 2 iba pang opisyal ng kanilang munisipyo. Kasunod yan ang inihaing reklamong administratibo ng DILG kaugnay sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac na sinalakay noong Marso. Mismong si Guo raw ang nag-apply ng clearance para maipatayo ang mga gusali sa land developer na siya mismo ang presidente. Nakatutok si Joseph Morong. Tumakbo ako sa car 40 Hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo. Yan ang ipinataw ng Ombudsman laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Municipal Officer Aden Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo dahil umano sa illegal na operasyon ng Pogo sa lugar niya. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umano'y pagpayag sa illegal na Pogo operation ng Hong Seng at Sun Juan sa lupa ng Baufo Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Noong March 13, nireid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Baufo kung saan nadiskubre ang operasyon. Ayon sa DILG, si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baufo at nag-imbita ng mga negosyante doon noong 2019. Si Guo rin ang humarap para sa Baufo para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan nung hindi pa siya mayor. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya, bagaman sabi ni Guo ay binenta na niya ang mga ito nung manalo siyang mayor noong 2022. Matapos maging mayor, siya ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng kumpanyang Hong Seng kahit kanselado na ang lisensya nito at sa pumalit itong kumpanya na Sun Juan. Sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbibenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baufo. At kahit daw may cease and desist order ng PAGCOR laban sa Sun Juan, ay hindi niya kinansela ang business permit nito. Sabit naman si Ocampo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sun Juan kahit hindi ito kompleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baufo ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ang kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan nito ang Sun Juan na mag-operate. Sabi ng DILG na bigo daw si Guo na masiguro na magawa ng maayos ni Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa mga requirements ng Sun Juan. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, sabi nito, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Si Senador Risa Ontiveros na nag-iimbestiga kay Guo sa Senado ang sabi nararapat lamang na suspindihin si Guo. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon daw sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na nasa likod ng umano'y hacking at paniniktik. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tinatanggap daw ni Bamban Mayor Alice Guo ang ipinataw sa kanya ng Office of the Ombudsman na 6 na buwang suspensyon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Guo na handa raw siyang makipagtulungan upang masiguro ang katotohanan at hustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling giit ng alkalde, wala siyang kasalanan at tapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy rin daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag ng abogado ni Guo, iginiit nitong limitado ang papel ng LGU sa pamamahala lamang gaya ng pagbibigay ng mga business permit. Binigyang diin din daw ni Guo na ang PAGCOR ang may otoridad sa mga Pogo operation. Samantala, tumangging magbigay ng pahayag ang suspendido ring si Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sinusubukan naman ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Municipal Officer Aden Sigua.